monthly is the prayer. Let's close for that and put our presence in King, Heavenly Father, we thank you for the gift of this day and the opportunity to serve our community. As we begin our committee hearing of the Sangguniang Bayan under the Agriculture Committee, we humbly ask for your guidance and advance wisdom in our deliberations, guiding in our decisions and within our purpose. May we always act with integrity, fairness, and compassion, placing the welfare of our constituents above all else. Bless our leaders, our fellow public servants, and the people we serve. Keep us mindful of our duties and faithful to the task given to us. All this we ask and hope in your holy name. Amen. Concept. Please do the roll call. Today is a joint committee hearing and a committee on agriculture and a committee on legal matters. Concept. Kindly acknowledge our invited resource speakers. Before acknowledging the guests, may we acknowledge the presence of our Honorable Vice Mayor, Honorable Ramon M. Sampaw, and SD member Honorable Nestor E. Sampaw, and of course our Chairperson on Agriculture, Fisheries, and Food Security, Honorable John Bernales Paulino. Our invited resource speaker and guests for today are the following. We have Engineer Rodel Gising, our Municipal Agriculturist. Good morning, sir. The ABE Engineer P, Engineer Carlo Di Marcelo. Good morning, sir. ABE Division Staff, we have Engineer Kaiser Soyano. And DA Staff, we have Mr. Ronald Calam. Good morning, sir. Thank you, Concept. Good morning to all present SB members and our guests for today's hearings. There's a request for amendment of Section 8 of the Municipal Ordinance Number 0.6 of 2024 and ordinance instituting the registration of ownership on agricultural and fisheries machinery and equipment in accordance with the national guidelines for the registration of ownership of agricultural and fisheries machinery equipment within the territorial jurisdiction the municipality of Parayan. Isang tahanan po yung hearing travel. I will start by asking some question on the SPG and Arno. Bakit kailangan ng mga student makinang pang-agriculture pinag-aralan? Before I answer the question for Mr. Chair, I would like to commend and thank the SB members who are present today. Napamanahan na po kinatamang presiding officer, Honorable Ramon M. Sampaw. Good morning po. So, inkukap po bakit kailangan na po yung mga S2. Then po makinala kayo ng mga RMN. So, supportan niyo po yan. Alisunod niyo po kayo ang Section 19 na po ng Republic Act number 10601 at na po hindi JMC number 2 series of 2018 ng DA at DAIG, which is Joint Memorandum niya po ito. Na kailangan din po magkaroon po mas masalese at updated na inventory po ng bawat LGU. Okay? Magsilbing basihan na po yung project planning at project allocation kada LGU. At the same time po, monitor tayo po din status at condition na po ng makinarya. Any indicator din po ng SGLG po ito. At the same time, since po national guidelines, pag-develop yung national name, atendaan po ng Bebang Municipal Ordinance, which is akin po itong Municipal Ordinance number 2 series of 2024, which is kailangan nyo mag-register. Siya to be recognized for yung matapang. Today, we are also joined by our SB member, the Honorable Gerardo G. Castro Jr., and of course, the Honorable Rosendo P. And we are also here with us, the Municipal Treasurer, Reggie Castillo. Good morning po. Ayun na gusto ngayon. Parang lang guys, kapit na kayong idea mga kailangan na. So, based po pa rin available data ng available po at the region. We have a rough estimate po na 1,500 to 2,000, which is sigurado
Mitagdagan na pa po din the implementation ng po ng RACMES or the registration. Papatukan po din LGU. So, rough estimate pa po din 1,500 to 2,000 machineries. Kapilan niyo ba yung start gawin kasi yung dati yung batas na dapat i-raise po lang yung makina pwede tayo? Yes, so based nga po kaya bakit ko po natin, may natin ulit mo ng GMC. Pero kaya po ito, may approve po ng national na 2018. Then, ikata naman po, ni-request tayo po yan by 2023 naman po. At ni-pirmaya po kayo ng LGU na po Municipal Ordinance Municipal Ordinance number 2 series of 2024 ito best pero in naging limit mo po kaya may alimia po pa-implement pa sa list so nagkaroon tamo po pilot testing September 2024 kasi po alaki po equipment sa equipment so that time po is may project pa po kulang care po staff. Kaya po, ngayon pong 2026 atin na rin pong MAME division, separate na rin pong opisina, buhin na rin pong ipa-implement lang ng kabatas naman po kaya tao. At the same time, indicator na po kaya SGH. Ilan naman din klase o uri na rin makina ang pre-harvest and post-harvest? Yes po, based on mga po kaya mga tao, atin na po pong major operation po kasi muna po itakaw sa tamang land preparation na gagamit ang mga forward tractors, hand tractors, and cultivators. Second is the crop establishment. Sabihin po, datapanan ng tamo. At itamo po transplanters. Kasi walk behind or the riding type transplanters and the seed spreaders. Third is the crop care management po rin. Po din para ng tamo, engine pumps, solar power irrigation systems. Fourth, the harvesting operation. Then, ano yung combined harvesters naman po. Drying naman, recirculating dryers and mobile dryers. And last, ano po, ang pag-milling operation na rice mill or single mass rice mills. Nagagamitan ng tamo po. At ito yung idea, pinalagay yung idea numbers of machinery o pinalagay yung system machinery para pila ba yung gano'n? It's happy po kaya tama sa kulit po natin at itang rough estimate na 1,500 to 2,000. Though, ito pong ausan niyo pong na akotang niyo po, at itamo po kung consider kayo. Number one, ito pong lagun na po ng agricultural area na which is parang nyo po. Kaya siya po hindi ganito po ng agricultural office, pangunahan na po ng geographism Karang commodity tamo na rice, corn, and high value, at yun na po yan 8,700 hectares. Rough estimate siya po ito. So, consider tayo rin po ng lifespan na po rin makinarya para compute tayo ng ausang tanggap na 5 to 10 years. Kasi po yan, na example, kita forward tractor. At ang rough estimate niya, at ang inventory 77 forward tractors na 90 horsepower yung buong area. Pero kita pasok na 5 years to 10 years ang lifespan, 2022 hanggang 2026. 15 labo po kami, then medium kitang inventory. So, mangyayari po, maramula ka po ang kailangan tamo punuan para po kaya po ay nagkaganda yung agos sa dalaga. Kung marami yung gap, ano natin plano ng Agri Division para masunod sa area? Kung kasabihin ko lang ano po yung division. Last April 14 to 15, may ganyan tamo po workshop. Kaya may po nagkanaga ng LGU po kayo pong baril na po kayo pong province of Pampanga. Amin po itang formulate na po ng ILAC MP 2027 hanggang 2031. ILAC MP po amin po itang local agriculture and fisheries modernization plan, which is kaya po ako tangin siguro tanggap na din. Kaya hindi na po compute. Kung wala lang po makinari, kailangan at kulang pa po ganyan ito kamalin. So, para sobrang tayo po at kapunuan po ito pagkukulang kaya tanggap na kasalukuyan, mag-assist pa rin po pa rin ganang-ganang tayo pong asosyon para makapag-avail na po machinery grants and post-harvest facilities. Makipag-coordinate tayo po kasalukuyan karang daily regions, daily region, RO3, PhilBank, BSWM, and NIA para po aso patagtamo po
Kini nga rayat namin ba yung ating pinakamaratulo active agricultural production at natin ba na namin ating pinakamaratulo? Based po kaming data na binigay na po ng Agriculture Office as of wet season 2025. Top 3 na pinakamarabol po. Number 1, di Barangay Candate. Atin po 989 hectares na yung main commodity tabo po is rice. 5,159 metric ton. May po katuloy. Second po is di Barangay San Maravillo, 626 hectares. Commodity po ulit ng rice. 3,194.8 metric tons in production po kayo. Third, top 3 po na Barangay Napasturo, 520 hectares. Rice ulit commodity, 2,406 metric tons po. So, rice po kayo ng data. Rice po iba ang kahit commodity na po po. Pinanyang po ang porsyento ng agricultural land in Inaranas. Based po din sa kung po na pinag-porsyento po ng agricultural land, I would like to request kayo na po enjoy natin since ina po mas mikabalo po kayo ang agricultural land. Hello po. Percent po, almost 90% po. Yung 12,000, ililas mo mga sa tumbok, tapos girls na agricultural land. Kung siya 300 per market ng phase 2, kayo ang madapul epekto ng revenue ng munisipyo. Siyempre, kung magtatapos ang election, mas marami na pumaksa ang kiratang. Kung hindi pa sa matala ko kasi wala ka naman dito ang election ko regarding na rin. Ipag-tulis. Hello pa namin po nag-update ko po kay Jaime. May kapag pilot testing tapo po year 2024 September, September. Yung natala po dito sa tangkaw parties. Kasi Facebook yung tambak na kartala po ng kapartiba, libre lang current registration. Kaya po, sabi na po hanggang wala pang may pa-implement. At the same time, atin tamo po kasi limitation na kulang pong tao, which is 1 month din ko po kita pong pay unit po, ano po siya po yung agriculture office. At the same time, kita pong equipment na QR printer, 2025 na po sigit. So, hindi po, atin again team, 2026 po, pa-implement na rin po ito. Pero, sana po hanggang matutulog po kasi sa benta ng 1,500 at saka 300 pesos. At kaya po kita for 50,000. Yung registration po kasi, one time yan, alingin man po ka na kahit year, so one time registration, at ali tayo po consider na ipapray na pa kayo makina sa just muna na mas makal po kasi kung sasakali ng pa-register once nagiging libre yan mo po. Kung ba po mas maging accurate siya po dito since ganaganapin na Gmail ating na po registry system. So mas madagdag po sa office kami if consider nyo po for the amendment na free of charge. I now give the floor to other members of the committees for clarification and questions. Mr. Chairman. Good morning. Ay payapa po kayo tamuhan na hindi mo kasi sabihin na for getting mag-waive the getting registration fee na rin yung makinarya agrikultura. Ito nga pong very timely and welcome development niyo po ini kikita mo administration. Muna po si Lili, at yun ako kay ausap ng oil crisis or pangkabuhan kita ng financial crisis. Ito na rin, madagulan pong metong nakalipir, madaguling sector, mituran na yung kikita mo farmers. Ngayon, modesty aside, kanya po chukong ngayon uling ikaya yung Talasuye, Vice Mayor Monchi, ako po yung sponsor
nanginging Municipal Ordinance Number 02, Series of 2024, may pirmahan at may enact into law or municipal ordinance in January 2024. Okay. Ini po bilang adoption niya, pamagtalima, kaya ang Joint Memorandum Circular Number 2018, Series of 2002, naming relative to the Section 19 of Republic Act 10601. Hindi ko tamo bansa. Okay. Pero, di kaya mo po medyo makalungkot, kaya kilog na po ng maigit at buwang banwa, may strictly implemented. So, I think yun naman po, the Department of Agriculture, okay, Municipal Agricultural Officer, kapag may pending ka o inalo. Dinagyan ng din salita na yung opisinang dapat magkasikaso, mandated o assigned para ma-register rin kaya katabong farm machinery shopping in Mabit po, mabit. The Municipal Agricultural Biosystems Engineering Division. Okay. Municipal Agricultural Biosystems. Ano yan? Mabit. Mabit. Okay, mabit. Ganita, o gagini, at yung pagkailangan ng MAU. Na ngini po at na pong ordinance po na akin po yung pag-usapan na nakaseparate na kayo po from the MA. So, atin ng batas, nasa separate na kayo, in mabit, from MAU, itatransfer kayo king office of the mayor. Yes. So, saan ko yung transfer kayo? Transfer na po yan, nakita na po sa reading office na and stop po. Okay. So, atin na mo oras ngayon, uling na anyang natsumo yung MAU, niya di ba ibigyan ng assignment yan engineer yan. Pero ngayon, specific and distinct lang yan functions na ipatala ini ito yung representative lang. Okay. So ngayon, nano inakalit mo nung kanina, may tutod yan, kaya pansitan, kining ordinansa ngayon, managin ka kining nano kapupuntahan in future na kining registration. To be honest po, ano po last po meeting with the LG, Gagawin LG ng Pagkaba, na inatanan nila, kapit po workshop para kitang lapin. In province na po yung Pampanga, medyo po ako kasi may kapag-implement ko ng registration. Apin po yung balay na po ni San Luis. Kaya apin po katilaris ng ordinance na maka-free of charge po kasi mabilis sa akin yung visual ones na free of charge. So, kami naman po bilang Mabit Division, one of our function po talaga yun na iparegister na po yung ganang makinarya kaya po balitan. So, kami naman po, ayun po ako na maging kami po, pero gawa niyo po yung best para ipahigil na tayo po na approve ordinance na. Kasi kakita mo, ditak-dita, magkapagagan, hingga kata mong agricultural sector mag-transform into modern and mechanized farming. Nalita, yung binoda, kaya mong curriculum, kaya mong pump, halos sila mong makinarya na rin kaya farmer. Pero ngayon, nakakita mo, bilang autorin na mula. Malakita mo, nagagos para kanala, bukod ka rin curriculum. At ngayon, natita mga usan din ang harvester, bilang mo na lang ng mga tao, kaya marin ka rin ang usan ng Live kasi mabubura eh. Kaya masigang mag-harvest. Okay, pasanting naman. Hanggang
display sila rin para workers. Ito pinabasan na na-atsura yung pagkaking Mao, lalo na initiative inumpisan nyo para at least makagalaw yan ang move forward here. Okay, in general yan. Sige, okay. Pakita mo niya siguro kayo. For clarification po, nung pong 2024, nung muna kayo yung alam mo sa engineer yung my system engineer today, yung po kaso ko niya, binigay ko na po sa kanya ang trabaho po bilang engineer today. Hindi po sabihin, yung mga release system, Iba naman ka, sky ka na size. Payal bega. meron po lang Hindi mo pa yan. Hindi mo pa yan. So ngayon na ilipat na. Hello, good morning po. Lalo na rin tayo. Ngayon ilipat na lang. So mangalit kayo yung masanting paitumulan na ini ordinansa na ini mapatupati ang mahigpigis. So, makapila na po muna target na mo pagkinaligatin mong aray. Kaya po sana makamayinilihan pa. Wala ako sa 500. Ako po yung favor na ako mag-get yung higdaya, ilakwatana, rin kaukulang bayarin. Anyways, yung 300 pesos ka kita. Sa siguro, ang yun yung 300 pesos para makinarya ng munisipyo, kita dito pa maging gastos na. So get the registration. Nano na rin kailangan makailangan mo bang one-time rate number and then every year kailangan mo sticker. Pakakita po na tayo rin dito the treasurer kung mag-isang mo kailangan para ma-implement it. Yes po, kasalukuyan po since atita natin yung ating ng staffing pattern po pertaining ka rin. At the same time, atita natin ko our printer. Yung kailangan minapo po kanya, yung support na po din kailangan ng LGU kapag bababa kami po rin gana-gana po barangay po. Kita po kasi more planning, magandang tamo po kanya Vice Mayor bandang June 16. Stakeholder meeting together with the BOPC representative. Ibig sabihin kami ng farm leader na po ng barangay, barangay council, barangay captain, secretary, economy and agriculture. So kaya po June 16 na ito, present niya po itong flow process po na po ng registration. Meaning, once po kasi nang i-register na po yan, maniwala po kung ausan lang po kung customer. Kita pong section 6, actually po kalenda, ang certificate of agricultural fisheries machinery and equipment registration. At the same time, atin na po sticker din. Once na register na po, lagay tayo po din sticker na tayo mag-kinaryo. Sticker po ito, once na-scan niya po, actually na po ginagawa information na po ng mag-kinaryo. Yes po, kaya may gagawin yung dalawa. Okay, so sabi mo, kompleto na kailangan ng makinarya para makapag-gawa kayong plate number ang pag-sticker. Kaya ako po ito, certificate siya ako po, bali paper na po, special paper. Then, pag
sticker po, nakapanyanta kasi yung sticker paper kaya pong Pilnek. Last 2024 ay napupintala po kayo. So ating dapat po dapat naman po stock. Ini po, nung kaya niya po itang modo para po kayo, nung magdagdag kami po printer, at the same time sticker po, actually ako po yung roughly estimate ng 70 to 20,000 po. So, printer yan kailangan. Printer yan po. Ganun ka, stock ka, bali dito papel, pag-sticker. Yes po. Kaya kapanyanta mo po yung paper. So, sticker yan mo kanya, nalayang print lang siya. Nalayang print lang siya. So, basta nagdalo na eh. Pwede po sila ng sticker na lumito lang ng price scale, less than 50 pesos. Ito po yung masalapos niya. Meron pa ako. So, dito ang tap-tap, wala pa rin tracing eh. Dito ang tap, sticker na was less than 50 pesos pag-buy. Pero yun lang, DIY lang, do it yourself lang. Hindi kailangan ng printer. Sa kanya, vinyl paper lang tayo sa kanila. Ito sticker paper. Okay. So, alita na gamamit. Ito ang permanent plate, metal plate. Alina po, ito po kasing system, binigay niyo po mismo ng Pilnek, akin po gagamitan tamo, tangrap niya sa version 2. Kailangan po encode kasi din na po mag-register. Then, once na may encode na po, okay na naman tatanggan ka na dito. Tingnan po kami na piprint na yung agad QR code. Jenny, request na namong engineer, kita tanong na rin service vehicle. Okay. So, nung wala po talagang budget, birthday po kaya, tinahin mo po sa lugar, ito po kami sa yung motor para po maka-implement po niya po kaya na po kami. Mas masadik siguro yan eh, discourage ka ng sasalit sa ket yan eh. Get ang gagamit, oil o petroleum. Mas masadik, no makapag-tutukin eh, makapag-invest na mo sa electric vehicle. Okay, mas mura lang, mas practical lang yan sa solar, at tinglang sustainability. Kaya sa kanila maintenance. Ito talagang gagamit. Anyway, siguro pwede ka makigamit karetang manpower, karetang technician. Engineer Rodel, everyone din, agricultural technician. So, dito, pila na rin kayo ang manpower. Sa lugar po, limahan po ito. Diba kayo mo? So, technical advice na rin. Pero technician mo, engineer, kayo ba? 1 is to 1. Pag every 3 or 4 ba rin, may isang image na technician. Okay. Siguro, makapag itang information dissemination, kapag ito pa mag-data gathering, pwede kayong maging mas may sakit dito na dati, kaya bigla lang, boss meeting, sa tuloy, pag-request siya. Okay ngayon eh, ikawali na kayo, mag-request na ako na siya, naman pa, kay Office of the Mayor. So, palagyan mo ngayon, hindi ka dito, 300 diyan mo, ngayon yan ang bayan, palagawa mo na lang ang convincing mag-raise mo. That's all, Mr. Chairman. Since we have already discussed the matter at hand in question, whereas an way as responsible of the proposed municipal ordinance, I would like to move the proposed ordinance approved in the committee level. If there's anyone who wants to second my motion. Requested municipal ordinance amending section 8 of the yes. Morning po eh. Although may nagtigay po dinatan pero anyway, binasa tayo ng ordinance. Plain and simple po, what we will get taking in place on
in a simple way, related tala in yung bigas na rin siya farm owner machineries din, pero kung mabayad, mag-shoulder ngayon yung local government. Am I right? Ikaw mag-shoulder. So, ano nga sabi ng treasurer? Meron nga po ka ng revenue generating daily na as far as possible, we want to increase our revenue collection. And 300 pesos, nung lalong tayo natin yung bagay. Ano tawag kasi ikaw makalimutan eh. And we are following a national, at yung tawag kong batas, kung rin po natin yung national batas, kung pa rin yung mag-charge ka rin para mag-machineries. So what's the wisdom? Why do we relieve such farm owner machineries? Yung collective fees, kanatina mo, and yet, it will be shouldered by the local government, the local revenue. What's the wisdom? Kasalukuyan po, ulat ng previous year, sa lahat ng pumili ng collection, hanggang bumen o Sabi ko, walang tanda lang eh, pero alam ni Cristo wala yung pang koleksyon. Bakit po? Actually, ang dami po yun. Ano yung mga Yes, po. Yes, po. Pertaining po kasi kaya ang pending po yan implementation ng municipal ordinance namin. Yes, may approve po yan, January 2024. But, totoo naman yan, may din ang kami copy by the per months na. Kaya po yung pilot testing namin, kaya may po yung region, PhilMec, yung patent agency namin, at saka po din ang pitong kooperatiba na activity na hindi po, kaya po, ano niya po, tinatak niya kung yung pilot testing, baka nabalong niya yung process flow para kaya ang susunod ang implementation, smooth na implement. Pero, sabi ko rin po, may limitation na ako. Muna, 1 month din ko po kasi, ito kasing system, ati po ako sa encoder ka rin. Dapat ka po mag-input data, kaya ka po mag-register. Pangalawa po itang ako sa system validator. Ano po pwede encoder, same nyo yung system validator. Alaya pong kwento yung encode na mabalidate mas kasi alaya 100% Dapat lang nila Sorry, yung condition sa traffic discussion. Yung simpleng bagay, kung po kayo pag-ining, yung mag-charge, and then, Ako na i-approve ko kagad. and yet, hindi ko man lang may bayad. No, so, they kept on doing business, hanggang nila po bilis through. Eh, papayagan ka naman, papayagan ka naman, hindi ako yung may bayad. Right? Ano ilan po kasi pwede magpa-register? Hindi po, at yung machinery, lagyan din ng dala. Yes po. Yes, ilan pa na-charge? Ilan bilis through? Kasi yun po, ano yun naman po, Bago dala dapat at nabayaran. ano yun naman po total po may padwal po ikay na may escalate po may mali. Ano tayo natin po, itang conduct information dissemination kada barangay. Kaya pinpungin pong ano na printing, ngayon po 2026, kaya tayo pa po talaga ipa-implement po yung RAMES. Kaya So, for pinpungin example, yan, yung ipamag ko lang at kaya there was no information dissemination. yes po. Kaya part, So, guarantee, hindi na tayo kung hindi mamayad na. Yes, Ayun sir. na, ito yung pagmamayad, susunod tayo na walang tolerate tayo na hining, mali, I mean, we keep crafting laws, but yet the environment limit, and then kung doon sa ang kung revenue collection or rang revenue, and this dapat ang mas mamayad din eh. At rang papalitan tayo po yun, siguro dumaan na may proseso hindi na dumaan na pakikinig na kasi as far as revenue, especially started, Pagka po kasi ordinance yun, medyo kailangan kumalan po. ordinance na, Ordinance, kaya kailangan po mag-defense ang no, pa ng solusyon po, parang ordinance, right? It's an ordinance. It's an ordinance, not a public hearing. At the same time, sa revenue collection, ang-charge sa ng fees, another charges na dumaan ng budget. Ito may question ko na the wisdom of relieving tax and then wala tayong revenue collection, yan dinililit tayo pa. Just because we are remiss in our duty, kept some information dissemination. So we have to make up our mind to
puro sa pinag-aralan tayo, hindi po tayo papapatay, kailangan na maya. Yan ang gamit kamo. Well, in fact, previously, may life, hindi yung naman yan. Iwapi po, kaya po ito po yung pinaka-basis nito. Yes po, mga nanong kayo pa magpa-register. Yes. And kung alin nga po yung bayan. PNP po, kaya po papakamin niya para ma-free of charge yun. In concert po, ba't tayo po, alin tayo consider kayo pa na po yung bayan natin sa US. Nag-conflict lang po free of charge po ng karela. Okay? Alangin mo po totally pabayaran po ni LGU kasi po, dahil niya po kay mama yung at para totally accept yung implementation. Kaya sa pagkordigo ko yan eh. Tapos siya na. Alam ko po naman dito pang collection. Hindi, Ito yung tapin po na, alam ko kasi dito collection, ngayon, dilegitimatize tayo eh. Ilan yung collection, dilegitimatize tayo. Kasi alam nyo, kung gusto tayo, yun naman tayo para kayo. Pumunto tayo ngayon. Ngayon ba ito ipasita mo? Dahil once po kasi may pag-prela po po niya, syempre magpa-register mo po. Sigurado mo ka pa na-scruta mo. Yes po, kaya po Kasi nga, kailangan mo mayat eh. Kaya po yung big map division para mapa-implement ka po yung ordinance sa tao. Siguro, we should be very extra careful po naman kahit ang policy na kanyan. We might be sending the wrong signal ka ng aliwang, let's say, farmer, fisheries, nandapag ng aliwa, factory workers, so tayo na naman din. Kasi sending the wrong signal, anong yung tama ba kayo, mabulan tayo, yung very pa pamayaran tayo mo. Like, ayuda, di ba tuwa to work anyone? Ayuda na lang eh. Ano siguro na eh. Ano siguro sige lang katang. Okay. Yes, Mr. President. Nakalungkot man din. Nakalungkot man. 2024 ang diwang nasa Yeni. Ang implementation, sad to say, Iyaminandar. So, nanibuli namin ng 7 taon. Hindi niya kumbaga kay kaya niya. At yun eh, kaya minor pa. Iyaminandar. Ayaw hindi ka niya December na. Ayun eh. So, kung tutusin na dito, 2025. Kaya mo naman kaya ang dara nito. Ito 2025. Bala mo, dahan niya mo kanyan. So, hindi, matuta mo kanini na, ibalyan na mo, hindi lagi mamayan. Lalo ka na sa mindset. Tuloy ang tanay ng bayan. Hindi na akong gobyerno yan na mamayan para kay matamo. Kaya pitingaman mo nga ng SPO. Okay? Itang, alintano ka na kailangan yung meto nga pala ng komunidad yung kaya so, paano niya? Kaya nabibigay ang meto ni Biden. Kasi, para ka na ako yun din, bakit ngayon kasi, hindi mo magpapapay, at yung naman kayo pag-isagin, at hindi nga makaordinansa na kailangan kami. Lahat ng pungin malulungkot ko eh. Gawan niya na natin China eh. Kaya mo pinisample niya mo eh. 2024 yan naman gawin eh. Paretong 75 years old. Para senior citizen. Ordinansa yan naman. Pakakay natin eh, implementation na 2026. At malino yung malino. Pakakay kanila, pag-iretok yan. Huwag na nang pagkagawang bigay sa muli ang Brian Kate. Gawa kami implementasyon mawawala yun. Mahanganiwa yun. Kaya ako saan sabi ko eh, kailangan ko sa kanya, sabi ko kasi happy farmers naman rin. Nakakanita at nilang tulapyan, kailangan nilihin. Kasi mali niya mga alam kwento, kabuta ng mag-hearing, kabuta ng mag-session, nagagawa ka po kahit nakitaas sa implementasyon. Mahanganiwa yun. O kanya pag may priority yan, ano po yung priority yan? As priority, ginawa ka nga ordinansa yun. Yung ordinansa yung priority. Alam mo yung priority na nila meron ka ng posisyon. Diba? Hindi mo pinakalungkot niya. Lulong takin, gumastos yung gobyerno kini, papabigyan na nakatao, papanukuha nakatao, papamaya nakatao. Pero walang maligyan. Sayang na natin yung ordinansa na rin. Huwag ang talagang ipatente ng mga kanilang kautayin. O sige, pintahan na lang.
Ito mo pinanyaran ko, 2024, sige, may late niya kami ginagawa sa 2025, nila pa muna din. Timot niya, hindi paniwala ka nito ganyan. Kasi pataka na kanintana. Therefore, ito mo pinanyaran ko. So, sige, kung magkakain, trial and error na naman din eh. Namendahan niya, ay, kayo tayo. Abi-abi natin yan kung kaya, sana naman po yun. Sutahan kayo niya, sana naman po, itong pinakatang pinumulukan, itong oras tamo, sa sarang hindi mo buhin, sa sarang kayo, itong photo. Gagamot tayo ni, implementasyon po, bawat pinakatang kayo niyo, ang munisipyo, nakalasalan. Requested Municipal Ordinance amending Section 8 of the Municipal Order Number 02 Series of 2004, an ordinance appointing the registration of ownership of agricultural fisheries machinery and equipment in accordance with the national guidelines for the registration of ownership of agricultural fisheries machinery equipment within the territorial jurisdiction of the municipality of Parayan, being included the business of the day. Second reading the liberation of business during the regular session. Since everything was discussed and explained, may I request for the motion for adjournment. There's a motion for adjournment of the joint committee hearing. It must be seconded. Hearing no objection. The joint committee hearing is now adjourned. Thank you very much. Isa pong tagbatang topic, ito pong amendments kitang section 40 ng MO1 ito. Yung mga kind